Mamaya na nga ang inaabangan na laban ng Gilas Pilipinas at ng number 1 na Australia sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang Gilas nga ay sobrang underdog kontra sa Australia. Dahil sa ito ay ang 2 times FIBA Asia Cup champions at hindi pa natatalo sa tournament. Kung kaya't kapag nanalo ang Gilas dito ay isang malaking upset ang mangyayari. Tulad na lang ng pagtalo ng Gilas Pilipinas sa Latvia noong 2024 FIBA World Olympic Qualifiers. Ang Australia nga ay hindi pa natatalo sa FIBA Asia Cup simulan ng pagsali nito sa tournament noong 2017. At ngayong FIBA Asia Cup 2025 nga ay nasweep ng Australia ang Group A na kinabibilangan ng Qatar, Korea at Lebanon. Sa pangunguna naman ni Jalen Galloway na merong 18 points, 3 rebounds, 1 assist at 2 steals per game. At Jack McBay na meron 13 points, 1 rebound, 1 assist per game at almost 3 3-point shot per game. At kahit nga na ang Australia team na to ay ibang-iba kumpara sa team na pinadala nila sa FIBA World Cup kung saan ang karamihan ng NBA players nila ay naglaro dito. At dito naman sa FIBA Asia Cup ay ang mga bata na may kasamang veterans naman ang kanilang pinadala para mag-compete. Pero may hirapan pa rin ng Gilas Pilipinas dito dahil sa kanilang good defense at kanilang shooting sa 3-point line na kahit na ang mga big man nila ay kayang umatake papasok sa paint at nagiging spot-up shooter din mula sa 3-point area. Ang Gilas nga ay may malaking problema sa depensa sa kanilang mga nakaraang laro, lalo na sa perimeter defense kung saan sila ay palaging natitira ng 3-point shot. At pati na rin sa kanilang tune-up game laban sa Macau Black Bears na pinaulanan sila ng 3. Kaya nakalayo ang Macau Black Bears bago sila nagkaroon ng magandang run sa second half. Isa pa ay ang kakulangan sa pagiging aggressive sa inside the paint para makakuha ng inside basket at hindi mag-rely sa 3-point at mid-range shot. Kailangan ng Gilas na maging mabilis sa depensa lalo na sa mga pick and roll at transitions. Dahil ang Australia ay mabibilis at halos lahat ng player dito ay may tira sa 3 kung maiiwanan man ito ng depensa. Isa pang magiging factor ng Gilas ay kung magiging consistent sa scoring si KQ Kevin Kiambao na may average na 10 points per game sa tournament at may kasama pang 36% sa 3-point area. At isa pa ay si Dwight Ramos na sana ay may magandang ilaro rin kontra sa Australia. Tulad na lang ng nilaro niya kontra sa Iraq na may 21 points, 6 rebounds at 2 assists. At isama na rin natin si AJ Edu na kailangan ng Gilas sa depensa, inside man o outside dahil sa kanyang pagiging athletic player. At syempre ang Gilas ay may momentum ngayon dahil sa kanilang dalawang sunod na panalo kontra Iraq at Saudi Arabia. Isa pa sa kaabang-abang sa laban ng Gilas Pilipinas kontra Australia ay kung magkakaroon ng round 2 sa nangyaring suntukan noong 2017 sa Philippine Arena at nagdulot sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas dahil sa maraming players nito ang natanggal sa laro.